iba yung burnout sa Pilipino. American burnout. Pag na-burnout ang Amerikano, sasabihin niya, oh, magbabakasyon ako. Yung Filipino burnout, ay kasi ayokong maging pabigat, ayokong ma-stress sila, tiis-tiis lang ako. Ganyan pinay pag nababurnout. Kasi nga, lumaki tayo, ang sabi sa atin, huwag kang magreklamo. Anak, ikaw na bahala ha? O kaya, kayo-kayo na lang yan, ikaw na bahala dyan. O sino naiiwan, parang lumalabas, bakit ako? Pero ito yung totoo, no? Filipino caregivers, burnout, hits deeper. May hiya tayo, ayaw nating humingi ng tulong, may guilt tayo, feeling natin, mali ang magpahinga. Tapos, minsan may culture tayo nung sinasabing sacrificial love. Kahit nauubos ka na, dapat magsakripisyo ka. Pero ang tanong dun paano kung nauubos ka na wala kang maibibigay? Dalawa ang nawalan, yung inalagaan mo at ikaw. Alam nyo, yung burnout or stress para yung ninja. Hindi yan nagpapakita ng diretso. Nagpapakit muna yan, you know? Pagod lang ako, puyat lang, mainit ang panahon. Wala ba akong tulog kahapon eh. You are justifying kung ba't ganun ang ini-exhibit ng katawan mo. Hindi yung dahil sa pagod ka. Pero yung totoo, burnout na yan eh. Yung stress, mayroong maskara yan. Yung pagod, it masks anxiety. Yung irita, mask niyan emotional fatigue niyan. Tapos yung tahimik, ang maskara niya yung pagiging overwhelmed na yung sobrang bigat na. At yung laging sumasakit yung ulo mo, chronic stress yan. Yung sumasakit yung tiyan, emotional tension. Yung sinasabi ko sa inyo, yung acid reflux, yung stress ninja, sneaky yan. Pero hindi tayo dapat magpaloko sa kanya. Ano na ngayon pag yung stress naging physical na? Pag hindi mo pinansin yung stress, nagiging sakit yan. Totoo yan. Ang totoo, yung migraine, again, yung I mentioned to you, yung acid reflux, hindi ka makahinga, yung weakened immune system, lagi kang may sipon, lagi kang may ubo. Ano ang sinasabi mo? Nilalamig lang ako kinakabahan lang. Ay, nakalimutan kong kumain. Hindi yan pagod. Hindi mo lang siya inaamin na ikaw ay may burnout, hindi mo alam. Ano yung mga home dynamics na dapat natin gawin kapag tayo ay nababurn out? Pag-usapan natin yung reality niyan, ha? Ang pinakamasakit sa atin, bakit ganun? Kami dito sa Amerika kasi mayroong tulungan. Sa Pilipinas kasi minsan, sa isang pamilya, usually isa lang yung nag-aalaga. Ikaw ang panganay, ikaw ang mabait, ikaw yung walang asawa, kaya dapat diyan ka. Ikaw yung OFW, dapat ikaw ang pagpadala ng pera, ikaw yung malapit kay mama. Bakit ba dapat isa lang? So, nauubos yung tao. Hindi pwedeng isa lang. Dapat tulungan. Ikaw ang nauubos. Yung iba, ang style nila, update lang. Text mo kami para kang may amo. Wagas kong makautos, di ba? O tawagin mo kami bukas, ganyan. Para bang magre-report ako sa inyo? Pero hindi sila tumutulong. This is why Filipino caregiving causes deep burnout. Kasi yung load hindi shared. Dapat paghahati-hatian natin kung ano yung trabaho.